Wala naman tayong dapat na tinatago dito kung ano ba ang pwede at hindi nga pwede, no? Yan. So, kung ako magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang Yan. plakad ko pwede. Pero yung Marcos resign, bawal. Bawal. Well, alam po natin at nirespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit hindi ho natin sinusuportahan dito sa PH Update ang trillion peso march na yan. Paano ba naman ho kasi mga kababayan, pagka naglagay ka ng placards na Bongbong Marcos resign, hindi pwede yan. Dapat kakibat niyan yung Sara Duterte resign. Pero pagka naglagay ka lang ng Sara Duterte resign, approve yan. Di ba? Hindi ho natin malaman kung saan lumulugar itong mga walang yang makakaliwa at mga pinklawan-dilawan na to. Pagka Sara Duterte, okay yan, walang problema. Kahit siya lang mag-resign. Ika nga, solve na ang buto-buto. Pero pagka si Bongbong Marcos lang, hindi pwede. Teka lang ha, mawalang galang ho sa inyo ate. Si Bibi Sara wala ho siyang 100 billion insertion dito sa 2025 budget. Yung mga aligasyon sa kanyang confidential fund, mapahanggang sa ngayon, napakatagal na panahon, wala pa rin kayong napapatunayan. Si Mary Grace Piato sa titong si Cocoy Villamin, nako, mga katang-isip po yan ng mga siraulong congressman dyan sa House of Representatives. At dito kay DTI Secretary Roque, nako, magtutuos na tayo. Madam, yan sinasabi ko sa iyo di ba? Ano ba naman kasi ang minununot si Buena mo? 500 piso. Pambihira baka hindi Noche Buena yan ha. Baka pat session yan. Pat session ibig sabihin yung mag-hotpot sila. Hotpot. Meron kasing only hotpot ng tag 250, di ba? Malay mo, ano yun? Sige, PH Update, lusot ka. Hotpot session, hotpot. Oh, merong malaking kawa dyan. Merong mga, yung mga gulay-gulay. Ilulutuin nyo yun doon sa hotpot. Pwede yun, tag 250 na hotpot, magjowa kayo, pwede, yung 500. Pero yung sinasabi nyo, para sa Noche Buena, nakatawa, kahit paano ko pagbalik-balik ta rin, hindi ko talaga kakasya. Kasi isang pamilya, halimbawa, 2 katao na lang sa isang pamilya. Ay mamaya na ho yan, kung bago lang ako sa PH Update, isang like at isang subscribe. Mas na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community join button, nandiyan lang ho sa baba. Okay, game. Computein ho natin itong 500 pisong Noche Buena na to. Pambihira, halimbawa, meron kang 2 anak. Meron ho kayong 2 anak, 500 piso ang budget nyo sa Noche Buena. So, i-divide ho natin yan sa 4. Hindi nga parehas yun eh. Di ba kasi pagka mga bata, mas mahilig mahilig mag-request ng kung ano-ano yan eh. Kung tayo lang naman ho kasi mga kababayan, pagka basta merong kanin tsaka ulam, pwede na yan. So, pwede na sa atin yan. Yung mga bata, dapat meron pang ice cream, dapat meron pang fruit salad. Di ba ganyan yung mga bata, mahilig, merong cake. Naku, may importante, may cake yan, di ba? Hindi Coca cake. O yun, isa pa pala yung Coca-Cola, kailangan din yan. Doon pa lang ho sa 500, kung 4 kayo sa pamilya, di ba? Ang suma ho, gagasta kayo ng 125 kada tao. Anak ng toka, i-divide na ho natin sa 4 yung 500. Di ba? Tama ba? Baka mayari ako dito sa arithmetic ko. Mahina tayo sa arithmetic eh. Tama, 125 pesos kada isa. Talaga yun. Wala PH. Pagdating talaga sa kapirahan, wala kang kwenta. Hindi ka marunong magbilang. Di ba? 125. Kahit pagpunta na ho kayo ng Jollibee, bilan mo na yung anak mo, tagwa 1 piece na may soft drinks at yan ang gawin yung Noche Buena. Kulang pa rin. Bakit? Anak ng toka, wala na kayo pumasahe pa uwi. Yung binibitaw niya na kesyo, pwede na daw yan sa spaghetti, magpupruit salad. Halika dito. Ito, panoorin mo natin ha. Kaya ako diskumpiyado ako dito eh. Nakikipag-jamming ka ba sa Malacanang Madam? Yan o. Assistant to the President on Investment and Economic Affairs, Ayan siya o. Secretary Tecco. Ayun na yung kung tawagin yan eh, The Magical Joe. Ayun o, The Magical Joe. Vice Chairperson. Hinga naman nakita nyo ho yun. First culinary heritage. It is a testament to the Ngayon alam nyo na kung bakit 500 piso, mga wala kayong puso, mga walang niya kayo. Hindi, sabagay, okay. 500 sold na yan, sold na buto-buto dyan. Anak ng tawad, di na kayo nahiya. Hindi, kahit hindi na kaming nang mag-Noche Buena, okay lang, anak ng tawad. Walang problema yan. Pambihira naman kayo, nahiya pa kayo, 500 piso, isang pamilya. Kasado na, sold na buto-buto sa 500 piso. Mga walang niya kayo, ganun kaliit ang tingin nitong mga walang yang opisyal na to ni Marcos Jr. sa bayan ng Pilipino. Kahit sa anong aspeto ng pamumuhay ng mga kababayan natin, wala ho silang pakialam. Yung ika nga gathering ng mga magpapamilya inanong na nga ho natin, ginawa na lang natin simple. Mag-order na lang kayo sa labas. Pati yung pag-order nyo sa labas, Jollibee na nga lang yun eh. Kasi pagka, halimbawa, tinanong mo tong si Junior, anong gusto mo Junior? Ang budget nyo, tag 125 pesos kada isa ha. Kasi divide natin yan sa 4 para pare-parehas. 125. Siyempre mapagparaya si nanay at si tatay. Tag 150 na doon sa 2 bata, tig 100 na lang kayo magkasawa. Anong gusto mo? Siyempre hindi magkakaparehas yan. Ang gusto ko gusto ko ng spaghetti tsaka hotdog. Siyempre typical yan, bata eh. 150 pesos, sige, bigay na natin sa kanya 150 pesos. 150 pesos, gawin na natin yun. Si ate, anong gusto ni ate? Gusto ko ng macaroni salad tsaka leche flan. Bigay na rin natin yun. Pero imposibleng mangyari yung mga kababayan. Diba baka doon pa lang sa pamasahe papuntang palengke, kung medyo nasa bukid yan, yung 500 piso, tablado na yan. Di na tatagos yan, ika nga. Diba? Ganun, yung ika nga yung kaisipan nitong mga opisyal na to ni Marcos Jr. Di ko natin malaman. Adik ka ba, madam? Tanong ko ha. Kasi, incredible talent, ingenuity. Adik ka ba, madam? Hindi, tatanong ako, adik ka ba? Hindi kasi
Tama ba naman sabihin mo 500 piso? Habang yung mga amo mo ay nagtatampisaw sa mga mali-maliit ang pera base kay Saldico. Di umano, sabi ni Saldico. Kaya ang tanong ko sa'yo, adik ka ba madam? Di kita pinaparatangan yun, tanong. Huwag ko kayong magalit. Kasi yung 500 piso para sabihin nyo, parang wala ko kayo sa tamang katinuan. Para sabihin nyo, ang bawat isang pamilyang Pilipino, sold na sa 500 piso sa papalapit na Noche Buena sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan na yun mga kababayan. Di ba? Pero, kung ginawa ng maayos ng amo mo ang trabaho niya, anak ng tokwa. Di ba? Wala ho tayo ngayon dito sa ganitong sitwasyon na kailangan yung i-justify na maging fit na sentro ng bawat isang pamilyang Pilipino. Kaso inudang kaadikan, base dito kay Senator Amy Marcos. Di umano, almusal niya, marijuana. Ang kanyang merienda, Coca-Cola. Di ba? Di galit. Di umano, sabi ni Senator Amy Marcos. Kaya ito kay DTI Secretary Cristina Roque. Adik ho ba kayo? Tanong lang. Hindi ko kayo pinaparatahan ng ano pa man. Kasi parang meron hong mali sa inyo Industry of our local farm. Kita ko naman. Congratulations dahil matagumpay sa nako. Ang lalim ng hubot na yun ng panganitong si Madam. Matindi tong si Madam. Siya ba? Grabe yung palanting ng labi niya sa baba. Talagang hinihila pa baba Kung paano natin makita yung panganitong si Marcos Jr., ganun na ganun din ho yun sa kanya. Ito si Frasco, hindi pa natin nakitang medyo nag-grind ng ngipin to, tsaka yung pa ganun-ganun di ba? Parang mga asong ulul. Ito, hindi, intindihin na ho natin sila. Palibasa sila hindi ho nila naranasan yung pagiging walang pera, kaya yung pagiging hindi ho nila ramdam ang tunay na nararamdaman ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Hirap na hirap po ang ating mga kababayan. Tapos bigla ka pang sesegoy. Anak ng tokwa, yung pinamimigay na ayuda nga, 500 ang yabang-yabang niya si Martin Romualdez, hindi kasya yung 1.5, hindi kasya yung 3,000, hindi kasya yung 4,000. 5,000 akap, anak ng tokwa, tapos pagkasasabihin mo, gagasta na ang ordinaryong Pilipino, 500 piso na tsubyan na niyan. Diba? Ganon. Ito naman si Madam. Punta na ako tayo dito kay Manong Ted Pailon. Interview niya sa isa sa mga organization. Hindi kita inaakusahan, Madam. Magtatanong ako. Adi ka ba sa 500? Dam na lang mo ba talaga? Bang level tong ali na to. Ito tayo Manong Ted. Interview niya dito sa dito sa isa sa mga organizer ng 1 trillion march. Na kung saan bawal daw magtaas ng Marcos Jr. Dapat pagka Marcos Jr. Sara Duterte. Hindi naman kasali si VP Sara kung bakit kayo nagrarally ngayon Huwag niyo sabihin generalize yung corruption. Tagal na may corruption sa pamahalaan na to. Ba't ngayon kayo nag-alburuto? Kasi nga dyan sa skandalo ng flood control. Huwag tayo kasi patalon-talon. Focus tayo kung flood control ang rinarally natin. Para maraming sumama sa inyo. Huwag kayong maas tayo para kayong mga siraulo Hindi nyo malaman kung ano pinaglalaban nyo Dito na tayo, game. Game. Opo, ang Pangulo po ng akbayan ito, ang ating kakausapin, opo si Akbayan pala alam natin, akbayan pala Pagka akbayan, alam na natin, ika nga di kalibre, pagiging... Sila po ay co-organizer ng Trillion Peso March Movement. Okay, girl, go ahead. Eto na, yung kanina nakausap po natin, Baha sa Luneta, alas 9 ng umaga. This time, ang organizer naman po ng Trillion Peso March na gagawin sa EDSA People Power Monument. And this is also the second Trillion Peso March. Kasama po natin si Rafaela Paeng David, ang presidente nga po ng Akbayan. Good morning po, ma'am. Nako, itong si Madam, parang kita ko, parang, ito dating na sa akin Nung una ko siyang nakita, parang ano niya, sanay na sanay ho sa bundok. Mountain climber ka ba, Madam? Bakit? Kasi taga-akbayan ka Boom! Di ba? Good morning, DJ Chacha, at of course kay Manong Ted sa ating mga tagapakinig din ngayong umaga. Ayan. Paeng, unang tanong muna, kamusta na yung paghahanda para nga dito sa itinatawag na mas malaking Trillion Peso March na gaganapin sa EDSA People Power Monument? Anong oras ang simula ng programa at sino-sino yung major groups na makakasama natin sa Sunday? Yes po, almost ready na po tayo at halos Bukas na pala yan. Bukas na pala yan Anak na to ako, bukas kasama dyan. Mga karamihan dyan, mga siraulo. Tignan natin. excited na rin po kasi ilang tulog na lang tayo ay magkikita-kita muli sa EDSA para sa ating Trillion Peso March movement against... Itong si ate, isa ito sa mga nakasurvive doon sa mga narecruit ng akbayan na kung saan parang sasali ka sa mga samahan. Sarap o sakit. Pagka sinabing sarap, iba usapan yan, di ba? Kakainan ka ng kung ano-anong pagkain dyan. Pagka sakit, talagang masasaktan ka dyan. Pagka tinanong kong si Madam. Corruption and political dynasties. Ito po ay magsisimula ng 9 a.m. po yung programa, pero before that, we will start our march ng 8 a.m. Galing po sa iba-ibang points along EDSA. May ilang po halimbawa sa amin magmamarcha ng 8 a.m. mula sa EDSA Shrine papunta sa People Power March. Sige Madam, wag kang masyadong bukas i-cover ko yun. Sige, manawagan kayo. Magbitiw si Marcos Jr. Tuloy-tuloy nyo lang pananawagan. Monument. And the program will be from 9 a.m. hanggang 6 p.m. po. So buong araw po tayo, mensahe, kantahan, performances, para ipakita ang ating gigil sa korupsyon na nakikita nating laganap sa Pilipinas. And we're Hindi tayo magtataka kung ang funder nito mga to ang administration. Hindi ako magtataka kung ang funder nito mga magrarally bukas administration. Hindi, kumbaga, okay, ganun lang, magiging reaction natin. Talaga? Funder ng rally na yan, administrasyon? Ganon.
Kumbaga ngayon, nanonormalize na yung mga rally-rally, wala nang karga, wala nang dating sa sambayan ng Pilipino. Nag-rally, okay, nag-rally sila. Hindi na yung tipong, ano yung pinag-uusapan, ano yung pinagrarallyhan. Hintayin na lang ho natin yung 2028. Yung ika nga, yung succession, rule of succession, ika nga. Doon na lang tayo. Pagka, kung yung mayroong mangyaring masama dito kay Marcos Jr., God forbid, knock on wood, wag naman ho sana. Hindi ko natin pinapanalanginan na merong masamang mangyari sa kung kanino pa man. No? Hindi ko tayo kagaya ng ibang mga ano dyan, mga Talyanista at ensaymada na kung ano-ano pinapanalangin lagi dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Parehas lang naman ho tayo lumaban. Kung sakali magkasakit siya, nagurgur siya, yun, magagawa natin. Ganun talaga. Lahat naman tayo mapupunta dun eh. Yun naman talagang kakasapitin natin. Magugurgur tayong lahat. Walang matitira sa atin dito. Yung mga nauna, edi, ganun talaga. Yung mga maiiwan, edi galingan nyo na lang. Yung mga nauna sa atin, yung mga nagurgur na, good luck na lang daw pinapasabi sa atin. Kaya tayo dito sa generasyon na to, galingan natin, pagka nagurgur tayo, yung susunod na generasyon, wala naman lahat naman tayo mawawala dito sa mundo na to. Lahat ng pinaglalaban natin, one of this day, wala na lahat na yan, ika nga tapos na yan. Lahat ng galit natin, lahat ng kung ano pa man nararamdaman natin, one of this day, mawawala ho lahat yan. Kaya piliin na lang ho natin na huwag magsalita ng masama. Diyan sa wag magnasa ng sakit o kapahamakan ng kung sino po man, di ba? Yun na lang. Pero kay Marcos Jr., kung meron mang mangyari sa kanya, bahala sa buhay niya. Kung sumobra siya sa pulburo niya, nasa kanya yung pinili niya yun, di ba? Pero para sabihin, kung sakali hindi pwede maging presidente si VP Sara, anak ng towa, wala kang problema natin diyan. Payag kayo ng presidente siya, pero yung vice presidente, pagka hindi na siya presidente, bawal siyang umupo. Mga sira ulo ba kayo? To be joined by key personalities dito sa kampanya na Ulaan ko, kasama dyan si Vice Ganda. Ulaan ko, yung Vice Ganda na tag dito, hinihintay na ayusin ni Marcos Jr. yung kanyang trabaho. laban sa korupsyon, pinangungunahan na of course ni Cardinal Ambo David, nasasama po sa atin sa ating programa. Alarisa Ontiveros ito, pagka nagsasalita, medyo excited ang dating. Yung tipong, dapat kayong matuwa, kasama natin itong si Cardinal David. At this coming Sunday sa EDSA People Power Monument. Oo, meron pa ba tayong ilang key personalities na dadalo dito sa November 30 rally? Because I remember nitong nakaraang rally, ang ingay nung naging pag-akyat sa stage ni Vice Ganda at ng iba pang mga artista at malalaking personalidad noong nakaraang September 21 rally. This time, meron ba tayong inaasahan? Yes, well, bukod kay Cardinal Ambo David, happy tayo kasi some celebrities will be joining us. Pangungunahan na ng Ben and Ben at shout out actually sa kanila, nagpapasalamat tayo kasi meron silang naunang appointment na performance pero they decided to... May mga dilawan yung mga Ben and Ben na yun eh. Yung dalawang, yung magkapatid na mahaba ang buhok na, anong toka. Pag kumakanta sila, di natin malalaman, laging Biyernes Santo, di naman kaya, parang patay yung ano eh. Hindi, na-appreciate po natin lahat ng uri ng musika, no? Pero hindi lang ko talaga natin trip yung anong toka, haba ng buhok, di naman mga artista. Hindi ka sila magpaano, di ba? Wala ka kayo dyan. Di ba? Okay sana kung pupunta dyan, mga tipong mga kamikasi, mga pandiinan talaga. Kayo, ang babadoy. To cancel that Wow. and to proceed kasi sabi nila para sa bayan eh. So sila ay kasama natin at kakanta, kaharanahan ng ating inang bayan. Ngayon din meron tayong ibang celebrities kasama na si Catriona Gray, si Elijah Canlas at iba pang mga banda katulad ng Over October, Hey Moonshine and hopefully other many more will be confirming kasi may mga ilan pa po kami hinihintay kung mapagbibigyan nila tayo muli this coming Sunday. Yun. So, marami-rami po ito. And pasalamat tayo sa Ben and Ben for canceling their gig para nga po dito sa November 30 rally dahil syempre uunahin yung para sa bayan. But are we expecting ng mas malaki at mas madaming pagdalo dito nga sa mangyayaring rally sa linggo kumpara noong napakarami rin tao na dumating noong September 21 dyan sa EDSA? Tayo po ay syempre umaasa na kung noon umabot po tayo over 100,000, sana po kung kayang madoble o matriple pa nga yung number ng attendees natin. Yan ang problema. Di ba? Yan ang problema. Pero kung talagang pagkakaisa ang inyong panawagan, pagkakaisa na matapos ang korupsyon, dapat nung nagrarally, yung ibang mga grupo, hindi kayo mga bastos. Hindi kayo nakala mo kung sino na talagang makayang magakot ng mga tao, kayang makinig sa kanila. Anak ng tao ka. Tignan natin sa 2028, yung susuportahan yung kandidato, ilalampaso ni VP Sara Duterte. Para dito kay hindi pangalan nitong alin to. Di ba? Nung nagrally yung mga, sabihin na natin, mga Duterte supporter, banat itong mga to. Kaya tayo hindi natin susuportahan to. Hindi dahil sa And this time, hindi dahil sa mga anti-ano sila. Actually, kahit na anti-Duterte sila, mga galit sila sa mga Duterte, kung yung tipong sincero, talagang totoo yung pinaglalaban nila na yan. Politika ho yan eh. Hindi ho totoo yan yung para sa korupsyon, para sa kung ano pa man. Ano ba yung pinaglalaban nung mga nagdaang mga rally? Di ba? Bakit hindi sila nakisangkot doon? Bakit hindi sila nakiisa? Kasi hindi sila magbebenepisyo. O yung gustong mangyari, yung ika nga, sundin natin ang saligang batas na kailangan ganitong mangyari, pagka ganitong mangyari. Ayaw nila yun. Gusto nila, basta kung mawala na yung isa, mawala yung dalawa. At sino pa uupuin? Siguro ito si ate. Ikaw ba uupo ate? Ikaw uupo, ikaw magiging presidente, ganon. Tapusin ang korupsyon, anak ng toko. Walang mangyayari dyan. Diba? Walang mangyayari dyan. Babanat kayo. Siyempre, alam naman namin yung mga karakas nyo, yung mga ano kayo eh. Mga mountain climber kayo eh. Diba? Alam naman kung sintin namin mga kabalbalan nyo. Natural, babanat din kami. Huwag sabihin, para sa bayan. Kabalbalan yan, anak ng toka. Bakit hindi nyo mabatikos yung mga halimbawa, itong si Martin Romualdez. Anong mga naunang panahon, yung grupo nyo na yan, anak ng toka, pinagtatanggol pa nila.
Yung mga kabayan black dyan sa House of Representatives, kulang na lang bakuran si Martin Romualdez. Tapos gusto nyo maniwala kami ngayon sa mga sinasabi nyo? Lang yung... And ito po, nananalig tayo na ang ating mga kababayan will go back in the streets para ipakita na talagang kailangan may managot Wala. at makulong dito sa mga May makukulong, may lilitisin dito sa issue na to. Anak na to ka, maghahalong balat sa tinalupan pag naging presidente na si VP Sara. Watch and learn, madam, ha? Watch and learn. Alam ko ayaw nyo si Sara Duterte maging presidente. Pero yung mga nagawa ni Tatay Digong at ang ginagawa ngayon ni VP, hindi nyo maikakahon yan. Dadating ang panahon, lahat ng ginawa ni Tatay Digong, hindi naman sa pag-ano, maaalala at maaalala yan. Ako malapit na 2028 election, hindi nyo pa nagigiba si VP Sara. Kung ako sa inyo, magbagong buhay na kayo. Ayusin nyo ng mga buhay nyo kasi sa ayaw sa gusto nyo, magpe-presidente si Ate Sara. Diba? Sa ayaw sa gusto nyo, madam. Kaya kung, ay nako, madam, sabi ko sa'yo, ayusin mo buhay mo. Ano yan, na hindi maganda yung mga pinaglalaban nyo na yan. Wala problema, korupsyon. Ano to ka? Nung kami nagrally, kung ano ng mga sinasabi nyo, mag-issue ganito ganyan, gusto lang maupo si VP Sara. Hindi. Binabanatan namin ng administrasyon noon. Binabanatan natin yung kalukuhang ginagawa nila. Di ba? Pero gusto natin sundin yung line of succession. Siyempre, wala namang kinalaman si VP Sara sa flood control, pati siya pinagre-resign. Hindi pa nga talaga napapatunayan o wala pa nga ebidensyang magpapatunay doon sa mga allegation sa kanya sa confidential. Gusto nyo mag-resign siya? Tapos gusto nyo kami sumali dyan sa kabalbalad pati si VP Sara pinagre-resign. Ano kayo, mga siraulo? Ayaw kong gawing reaction video tong kay ate na to eh. Nakita ko lang yung clip kay Manong Ted Filon. Medyo kumulo na dugo ko sa kanya eh, di ba? Sabi ko, ano problema nitong ali na to? Inaano ba natin to? sa laki ng corruption scandal na kinakaharap ng ating bayan. Okay. At ano magiging major na panawagan ng mga lalahok dito sa Ano rally? bawal? Oo, may bawal ba? Pero ano magiging panawagan natin talaga dito sa linggo? Sa ating po, ang ating pinakapanawagan, syempre panagutin lahat kasi Galawang Risa Ontiveros. Madam, di na uubra yan. Nagamit na ni Risa yung padimyur-dimyur na yan. Wala nang kakagad yan yung papikit-pikit mo. Anak ng tawa. Akbayan ng datingan eh. kitang-kita na marami pong sangkot, maraming kumita sa ating sa pera ng taong bayan. Pero more importantly, gusto po natin ng isang systemic na pagbabago, yung transformative reform na nakikita natin ay dapat itong krisis na ito provides us an opportunity na finally abolish na ang political dynasties. Kasi po kung hindi natin mapigilan na pamilya ang naghahari sa Pilipinas, mahihirapan po tayong pigilan yung paghari-harian nila at ang kanilang pang-aabuso sa pwesto at pagnanakaw sa ating bayan. Kaya ang ating major na panawagan, tuldukan natin ang korupsyon, tuldukan natin ang political dynasties. Ngayong Naku, paing kung matuldukan yung political dynasty, baka wala na matira sa kanila, no? Pero ano ba, matanong ko lang po, Oh, sige. ma'am, may bawal ba sa gusto naming isuot na t-shirt o placard na aming bitbitin o streamer na aming bibitbitin? Sa atin po kasi, syempre, napakahalaga na klaro ang ating pagkakaisa, na panagutin lahat, ikulong lahat ng sangkot at kurakot, at gayon din tuldukan nga ang political dynasty. Sabi, tama po kayo DJ Cha, baka wala nang matira, pero ako po umaasa, ang taong bayan ay mag-step up, at sana, tayo naman yung tatakbo at mananalo, hindi yung ilang pamilya lang, at yun naman ang sinabi ng konstitusyon natin. Kailangan bantayan lang po natin, baka may mga hijack noong ating rally, kasi meron po kaming naririnig, magpapatawag daw ng rally doon sa EDSA Shrine ng hapon. Mukhang mga supporters po ni Sara Duterte, para sa atin po, lalo na yung mga kasama namin sa koalisyon, isa pa po silang kasama dito. Ano yung magmamayari nyo yung SS Rank? Pag nag-rally kayo, wala nang pwede pumunta dyan, gano'n? Ano ka nang tawa? Yan ang problema sa inyo eh. Diba pagka hindi nila inaayunan yung mga kabalbalan nyo, kahit na hindi siya taga-suporta ni Duterte, taga-suporta kagad. Yun kasi yung pinakamadaling excuse eh. Sana. Balik ka na nga kay Rizal, lang ka. Sa skandalong ito ng korupsyon at mayroong pang allegations dun sa confi funds ni VP Sara. So, basta po ang mahalaga sa atin, pipigilan natin yung gustong humayjack dito sa galit ng mamamayan para sa sarili nilang interest. Sige, ganito. Ma'am Paeng, ganito. Para to answer my question directly, no? Una, anong oras ang start ng rally at saan magtitipon, saan ang pinaka main point, no, ng entablado at hanggang anong oras? Bali, ang ating pong marcha magsisimula ng 8 a.m. mula sa EDSA Shrine, Okay. papuntang People Power Monument. Kasi Okay. po, ang ating stage ay nandoon malapit sa People Power Monument along White Plains. Okay. So, ang ating pong programa at ang ating attendees, we're hoping na magkita-kita po tayo. Kung hindi po makasama sa marcha, ang programa magsa-start ng 9 a.m. sa may People Power Monument at sa may along White Plains, and magtatagal po siya hanggang 6 p.m. ng hapon. So, Okay, tayo sige. po ay buong araw na magsasama-sama. Pwede ba kaming magsuot ng t-shirt, magdala ng placard o kaya streamer na nakalagay Duterte resign, Marcos resign? Opo, Sir Ted, yung ating pong kaisahan sa ngayon, panagutin lahat. Lalo na, klaro kasi sa Naku, atin yan na may mga Ayan ilang na. polls na pinapaypayan ng mga Duterte o kaya yung gusto ng extra-constitutional na pagbabago, na papahinain yung demokrasya natin. Kaya po pag may mga ganun siguro, while we respect yung mga panawagan ng ibang grupo, ay kailangan lang po nating pagsamahan yung mga kaisahan natin. And that includes yung pagpapanagot lahat, kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Okay, so Pero Sara Duterte resign lang. Kung saan daw tayo dali ng resistensya. Ebidensya. Ang bira. Dinadala na nga tayo kay Marcos Jr. eh. to answer my question, bawal. Yung Bawal. mga
kakaisahan po natin ay yung, syempre po, panagutin lahat. Sa ngayon po ay may mga ilan pong kasama na naniniwala kasi yung pag-resign all, ang dulo po nito ay Dali mo na. lahat. Dali mo na, dali mo Sorry na. po kasi gusto ko lang laruhin to eh. After all, wala naman tayong dapat na tinatago dito kung ano ba ang pwede at hindi nga pwede, no? Yan. So, kung ako magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang Yan. plakad ko pwede. Pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Yes or no lang naman kasi ito si ate. Ang daming chicha burecha. Yes or no? Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo, so pwede yun. Oh. Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, Okay, dapat opo. na tuloy yung trial. So yes po. Opo, pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Bawal. Well, alam po natin at nirespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Diba? Parang tanga lang. Anak na to, pagka Sara Duterte resign, okay yan. Ikaw, pero pagka Marcos Jr., we will cross the bridge when we get there, palakpakan. Anak na to, ano ka tayo, lukarit ka ba? Parang si Raulo. Anak na to, o alam niyo na ngayon kung sino nagpondo sa mga yan. Diba? Simple lang. Sara Duterte resign, approve, palakpakan. Marcos Jr. resign, we will cross the bridge when we get there. Sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment Takbayan, Risa ang dating anak na to. kay Sara Duterte. If Madam Chair din ho ito, Madam Chair. evidence points to another possible complaint na Apo. diretso rin sa impeachment para kay Marcos ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang mga ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Ano po? Sabi nga po ninyo, Well said. As always, salamat po sa pagsuporta sa VHFT. Maging ato kayo lahat. Huwag ko kayo sasama dyan. Ang nagpondo dyan, malawang sa malawang, taga Malacanang. O di naman kaya taga House of Representative. Kasi Sara Duterte resign, approve. Marcos resign, we will cross the bridge when we get there, palakpakan. Malimong natin ang Pilipinas.